Magandang araw po sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo na ang kaluluwa at espiritu ng tao ay isa lamang at walang pagkakaiba o magkaiba at hiwalay? Ang mensaheng ito ay isang gabay lamang ayon sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko muna kayo na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Espiritu at kaluluwa bilang iisang entidad o walang pagkakaiba ay nakaugat sa isang malalim na theological na tradisyon na sumasalamin sa katuruan ng Biblia, mga doktrina ng mga ama ng simbahan, at mga pilosopya ng mga pangunahing teologo tulad ni Santo Tomas de Aquino. Narito ang isang masinsinang pagsusuri sa mga dahilan kung bakit naniniwala ang simbahang Katoliko na ang espiritu at kaluluwa ay isa lamang. 1. Batayan mula sa banal na kasulatan. Ang pangunahing batayan ng simbahang Katoliko ay ang mga turo ng banal na kasulatan. Sa Biblia, lalo na sa bagong tipa ng mga salitang espiritu at kaluluwa ay minsang ginagamit ng palitan. Bagamat may ilang talata na nagbibigay ng pagkakaiba sa kanilang gamit, karaniwang ipinapakita ang parehong mga termino bilang representasyon ng espiritual na aspeto ng tao. Isa sa mga pangunahing talata na ginagamit upang ipaliwanag ang relasyon ng kaluluwa at espiritu ay ang Genesis 2 verse 7, kung saan sinabi na hiningahan ng Diyos ang ilong ng tao ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang hininga ng buhay ay tumutukoy sa espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay, at ang resulta ng hininga na ito ay ang pagkakaroon ng buhay ng kaluluwa. Ipinapakita ng talatang ito ang pagsasama ng espiritu at kaluluwa bilang bahagi ng parehong buhay na nilalang. Ang teolohiya ni Santo Tomas de Aquino. Si Santo Tomas de Aquino, isa sa mga pinakadakilang teologo ng simbahang Katoliko, ay naglatag ng mas madlalim na paliwanag ukol sa kaluluwa at espiritu sa kanyang akda, ang Summa Theologica. Ayon kay Aquino, ang kaluluwa o anima ay ang prinsipyo ng buhay sa tao. Sa kanyang filosofiya, ang kaluluwa ang nagbibigay ng buhay sa katawan ng tao at siya ring nagpapanatili ng lahat ng kanyang physical at spiritual na mga kakayahan. Hindi niya inilalagay ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at kaluluwa dahil para sa kanya, ang kaluluwa ay mayroong espiritual na dimensyon. Ayon sa kanya, ang kaluluwa ay hindi lamang ang prinsipyo ng pisikal na buhay kundi pati na rin ang espiritual na aspeto ng tao. Ipinapaliwanag ni Aquino na ang kaluluwa ay ang nagpapakilos ng mga material na bahagi ng katawan at ito rin ay espiritual na aspeto na bumabalik sa Diyos pagkatapos ng kamatayan. Sa madaling salita, para kay Aquino, ang kaluluwa ng tao ay isang espiritual na substansya, kaya't hindi na kinakailangan na ipaghiwalay ang espiritu mula sa kaluluwa, sapagkat ito ay isang realisasyon lamang ng parehong bagay. 3. Kalikasan ng tao bilang body-soul composite. Sa teolohiya ng Katoliko, ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa, hindi bilang dalawang magkaibang sangkap, kundi bilang isang pagkatao na may dalawang aspeto. Ipinapakita ng simbahang Katoliko na ang kaluluwa ay ang nagbibigay ng buhay sa katawan at ito rin ang nagtataglay ng mga katangiang espiritual na nagpapahintulot sa tao na makipag-ugnayan sa Diyos at maghangad ng buhay na walang hanggan. Dahil sa komposisyon ng tao bilang katawan at kaluluwa, hindi kinakailangang paghiwalayin ang konsepto ng espiritu at kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao bilang espiritual na bahagi ay isang direktang koneksyon sa Diyos at ito ay nakakaapekto sa pisikal na bahagi ng tao, ang katawan. Dahil dito, ipinapakita na ang espiritu ay hindi isang hiwalay na aspeto, kundi ito rin ang kaluluwa ng tao. 4. Pananaw mula sa mga ama ng simbahan. Ang mga ama ng simbahan tulad ni San Agustin at San Gregorio ay nagturo rin ng mga ideyang sumusuporta sa pagkakaisa ng espiritu at kaluluwa. Ayon kay San Agustin, ang kaluluwa ng tao ay hindi lamang nagbibigay buhay sa katawan, kundi ito rin ang nagpapakilos ng lahat ng kanyang mga kakayahang espiritual at pisikal. Ang tao, ayon sa kanya, ay isang nilalang na binubuo ng espiritual at pisikal na aspeto na sama-samang gumagana upang makamit ang layunin ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos. Samantala, si San Gregorio ay nagturo rin ng katuruan na ang kaluluwa ay ang nag-iisang prinsipyo ng buhay, at ito rin ang espiritual na bahagi ng tao na patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. 5. Ang pagkakaiba ng tao sa mga ibang nilalang. Sa pananaw ng simbahang Katoliko, ang tao ay isang natatanging nilalang dahil siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, Genesis 1 verse 7. Ito ay nangangahulugan na ang tao ay mayroong kakayahan makipag-ugnayan sa Diyos, isang aspeto na wala sa ibang mga nilalang.
Ang espiritual na bahagi ng tao na kinakatawan ng kaluluwa ay nagpapakita ng kakayahang ito na magtaglay ng buhay na walang hanggan. Ang simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang kaluluwa ay isang immortal o walang kamatayang substansya na hindi nabubulok katulad ng katawan. Pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ng tao ay bumabalik sa Diyos para sa paghuhukom at para sa buhay na walang hanggan o kaparusyahan. Dahil dito, ang pagkakaunawa na ang kaluluwa ay nagiging mas malinaw. Ito ang bibigay sa tao ng kakayahang makapasok sa buhay na walang hanggan. Verse 6, ang sakramento ng pagbibinyag at buhay espiritual. Sa pamamagitan ng bigyang pagbibinyag, ang simbahang Katoliko ay naniniwala na ang espiritu ng tao ay pinapalakas at nililinis mula sa kasalanan. Ang espiritual na kalagayan ng tao ay direktang nauugnay sa kanyang kaluluwa, kaya't ang kaluluwa ang siyang binibigyang pansin sa mga sakramento na nauugnay sa espiritual na paglilinis. Ipinapakita nito na para sa simbahang Katoliko, ang kaluluwa ang siyang pinagmumulan ng lahat ng espiritual na aksyon at pakikisalamuha sa Diyos. Sa bawat sakramento, ang kaluluwa ay pinapalakas upang maging malapit sa Diyos at upang magtagumpay laban sa kasalanan. Ang espiritu sa kontekstong ito ay hindi nakikita bilang hiwalay na aspeto, kundi ito ang resulta ng kalagayan ng kaluluwa ng tao. 7. Eschatolohiya at buhay na walang hanggan. Ang pananaw ng simbahang Katoliko sa kaluluwa at espiritu ay hindi maaring ihiwalay sa katuruan nito tungkol sa eschatolohiya o ang pag-aaral ng huling mga bagay, tulad ng kamatayan, paghuhukom, langit at impyerno. Ayon sa katuruan ng simbahan, pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ng tao ay direktang pumupunta sa Diyos para sa pansamantalang paghuhukom. Ang katawan, sa kabilang banda, ay nabubulok at naghihintay ng muling pagkabuhay sa huling araw. Dahil ang kaluluwa ang bahagi ng tao na tumatanggap ng paghuhukom, ito rin ang nagpapakita ng kanyang espiritual na kalagayan. Number 9. Ang katuruan ni San Pablo Apostol sa Bagong Tipan. Ang mga sulat ni San Pablo Apostol sa Bagong Tipan ay nagbibigay rin ng mahalagang kontribusyon sa pag-unawa ng simbahang Katoliko tungkol sa espiritu at kaluluwa. Sa kanyang mga sulat, partikular sa 1 Thessalonica 3:3, sinabi ni San Pablo, "Naway ingatan kayong buo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo." Bagamat sa talatang ito, mukhang may pagkakaiba si Pablo sa paggamit ng mga salitang espiritu at kaluluwa. Marami sa mga teologo tulad ni Santo Tomas de Aquino ay nagpapaliwanag ang paggamit na ito ay hindi nangangahulugang may dalawang magkaibang prinsipyo. Ang paggamit ng magkahiwalay na termino ay nagpapakita lamang ng iba't ibang aspeto ng isang kalikasan ng espiritual na bahagi ng tao. Ang espiritu, ayon kay Pablo, ay maaring tumukoy sa mas mataas na espiritual na kapasidad ng tao, ang aspeto na partikular na nauugnay sa Diyos, habang ang kaluluwa ay maaring sumaklaw sa mas malawak na aspeto ng buhay ng tao, kasama na ang kanyang emosyonal at intelektual na mga kakayahan. Sa kabila ng ganitong uri ng pagkakaiba, naniniwala ang simbahang Katoliko na ito'y paglalarawan lamang ng iisang kaluluwa na pinagmumulan ng espiritual na aktibidad ng tao. Para kay San Pablo, ang buong pagkatao ng tao, ang kanyang espiritu, kaluluwa at katawan, ay dapat ihanda para sa muling pagdating ni Kristo. At sa kontekstong ito, ipinapakita na ang espiritu at kaluluwa ay nagtutulungan sa espiritual na pag-unlad ng tao. Ang papel ng espiritualidad sa pang-araw-araw na buhay ng Katoliko. Ang espiritualidad ng bawat Katoliko ay nakaugat sa kanyang personal na relasyon sa Diyos at ito ay direktang nauugnay sa kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga panalangin, pagninilay at mga sakramento, ang kaluluwa ng tao ay pinalalakas upang makalapit sa Diyos at upang makamit ang kanyang layunin bilang isang Kristiyano. Ang mga gawaing ito, bagamat may tuturing na espiritual na mga aktibidad, ay nauugnay sa kaluluwa sapagkat ito ang bahagi ng tao na may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga tradisyonal na praktika ng simbahang Katoliko tulad ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsisimba, ang layunin ay ang paglinang sa kaluluwa upang ito ay maging mas sensitibo sa biyaya ng Diyos. Ang prosesong ito ng espiritual na paglago ay sumasalamin sa katotohanang ang kaluluwa ang responsable sa pagsasanay ng mga birtud at moral na pagpapasiya. 11. Ang kaluluwa at espiritu sa konteksto ng pagligtas. Sa katuruan ng simbahang Katoliko, ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay hindi lamang sa kanyang pisikal na buhay kundi higit sa lahat sa kanyang espiritual na kalagayan na kinakatawan ng kaluluwa.
Ayon sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, ang kaligtasan ng kaluluwa ay pangunahing layunin ng Diyos para sa tao. Ang proseso ng kaligtasan mula sa pagbibinyag hanggang sa paghuhukom ay isang espiritual na paglalakbay ng kaluluwa patungo sa Diyos. Ang espiritual na aspeto ng kaligtasan ay nakasalalay sa kaluluwa ng tao sapagkat ito ang bahagi ng tao na tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ang kaluluwa ay nahuhubog ng biyaya at ito rin ang nagiging responsable sa pagbabalik loob ng tao mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Sa ganitong diwa, makikita natin na ang espiritu at kaluluwa ay hindi magkahiwalay kundi magkakaugnay sa espiritual na kaligtasan ng tao. 12. Ang muling pagkabuhay at kaluluwa sa huling araw. Ang pananaw ng Simbahang Katoliko tungkol sa muling pagkabuhay ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng kaluluwa sa eschatological na konteksto. Sa Nicene Creed, sinasabi na inaasahan natin ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay ng darating na sanlibutan. Ang kaluluwa ay direktang kasangkot sa prosesong ito sapagkat ayon sa pananampalataya ng Katoliko, ang kaluluwa ay muling makikipag-ugnay sa katawan sa huling araw. Bagamat ang katawan ay muling bubuhayin, ang kaluluwa ay nananatiling buhay at naghihintay ng muling pakikipag-ugnayan sa katawan. Ito ay nagpapakita ng pangunahing papel ng kaluluwa bilang espiritual na bahagi ng tao na hindi nawawala kahit sa harap ng kamatayan. Sa kabilang banda, ang espiritu ay hindi hiwalay na nilalang, kundi ito ay makikita bilang aspeto ng kaluluwa na patuloy na umiiral at nabubuhay sa presensya ng Diyos o sa paghuhukom ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. 13. Ang kaluluwa at espiritu sa konsepto ng Imago Dei. Ang konsepto ng Imago Dei o ang wangis ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng teolohiya ng tao sa Simbahang Katoliko. Ipinapakita ng simbahan na ang tao bilang nilikha sa wangis ng Diyos ay mayroong kakayahang makilala ang Diyos, makipag-ugnayan sa Kanya at tumanggap ng Kanyang pag-ibig. Ang kaluluwa ng tao, ayon sa teolohiyang Katoliko, ay ang pangunahing aspeto ng tao na nagpapakita ng wangis ng Diyos. Dahil sa kaluluwa, ang tao ay may kakayahang magnilay, gumawa ng moral na desisyon at maghangad ng katotohanan at kabutihan. Sa ganitong diwa, ang kaluluwa ng tao ay hindi lamang nagbibigay buhay sa katawan, kundi ito rin ang nagbibigay ng espiritual na aspeto ng kanyang pagkatao na nagpapakita ng koneksyon sa Diyos. Ang espiritu sa kontekstong ito ay isang paraan lamang ng pagpapahayag ng kaluluwa na nagpapakita ng relasyon nito sa Diyos at sa kanyang kapwa. 40. Mga pagkakaiba ng interpretasyon sa kasaysayan ng teolohiya. Bagamat ang pananaw ng Simbahang Katoliko na ang kaluluwa at espiritu ay isa ay pangkalahatang tinatanggap, may mga iba't ibang interpretasyon tungkol dito sa loob ng kasaysayan ng teolohiya. Ang ilan sa mga sinaunang teologo tulad ng mga Gnostiko ay nagturo na mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. Ngunit tinanggihan ng Simbahang Katoliko ang ganitong mga interpretasyon bilang heretical o labas sa tunay na pananampalataya. Ayon sa mga Gnostiko, ang espiritu ay nakahiwalay mula sa material na mundo at ang kaluluwa ay tinuturing na mas mababa o nakadikit lamang sa katawan. Tinulig sa ito ng Simbahang Katoliko sapagkat taliwas ito sa katuruan na ang kaluluwa ng tao ay buo, may kakayahang maging malapit sa Diyos at hindi kinakailangang paghiwalayin ang espiritu bilang ibang aspeto. Mga impluwensya ng makabagong pilosopya at psikolohiya. Sa makabagong panahon, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa kalikasan ng tao, partikular sa mga larangan ng pilosopya at psikolohiya. Ang mga pilosopikal na kilusan tulad ng dualismo ni Descartes ay nagpapahayag na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng kaluluwa at espiritu o mas partikular sa pagitan ng isip at katawan. Gayunpaman, nananatili ang Simbahang Katoliko sa tradisyonal na pananaw na ang kaluluwa ng tao ay buo at iisa na hindi na kinakailangang hatiin sa espiritu at ibang aspeto. Ang kaluluwa sa katuruang ito ay ang espiritual na bahagi ng tao na nagbibigay buhay sa kanyang buong pagkatao, kabilang na ang kanyang pisikal na katawan at ang kanyang espiritual na aspeto. 6. Ang kaluluwa at espiritu bilang pundasyon ng moral na batas. Sa moral na pilosopya ng Simbahang Katoliko, ang kaluluwa ng tao ay tinuturing na pundasyon ng kanyang kakayahang makilala ang tama at mali. Ang kaluluwa bilang espiritual na bahagi ng tao ay may kakayahang sumunod sa natural na batas at sa batas ng Diyos. Ang espiritu sa kontekstong ito ay hindi isang hiwalay na entidad, kundi ito ay kumakatawan sa aktibong bahagi ng kaluluwa na nagsasanay ng bertud at moral.